Ako'y talagang mahilig sa pagtatanim. Kaya noong isang taon, noong August or September, nagsimula akong magtanim ng mga iba't ibang uri ng prutas tulad ng langka, um, avocado, lansunis, at saka iba pang mga prutas. Kaya nung ibinalita ng aking pinsan na noong pumunta siya sa fiesta doon sa Dumanhog, Cebu, may nag-exhibit doon ng mga prutas, naka-display doon sa malapit sa Gaisano, Dumanhog. So doon kinuha na yung number at nagpakilala sa nagbabantay ng mga display at nagtanong siya sa nagbabantay doon na batang babae na saan yung yung lugar o location ng kanilang nursery. So yun, ang pangalan ng nursery ay Organia. Tapos sinabihan siya kung saang lugar sa Dumanhog, Lawaan ata, at yung tarpaulin, pinipicturean niya pati yung number. Kaya nung sinisend yung picture na pinicturean ng aking pinsan, yung tarpaulin, nagpaplano agad ako na bibisita sa Organia Nursery. Mabot pa ng mga ilang kasi October yung fiesta doon sa Dumanhog. Kaya ayun, after October, November, December, ngayon last year December, isang buwan, last week yata, wala pang New Year. So pinuntahan namin kasi gusto kong bumili uli na mga prutas, kasi yung mga prutas kung binili ko noong August na tinanim ko, buhay na yon, ay galing yun sa Northern Cebu, sa may malapit sa Mitsumi, Danau. In-order ko lang yun sa online. So okay naman, legit naman siya, pero deliver pa, mas malaki ang delivery fee. So at saka okay naman talaga siya, hindi naman siya scam. Nabuhay na yung mga prutas ko, pero mas malapit kasi sa Dumanhog. At saka yung may sa owner ng Organia, parang libang lang nila yon, parang retired na kasi sila. Tapos ang kanilang mga anak, may abogado, may doktor, maraming lupa sila. Nung pumunta kami doon, nagmamadali yata sila kasi andon yung buyer na kanilang lupa. Silang mag-asawa ay graduate sa UP Los Baños as agriculturist sila, kaya marunong sila mag-grafting ng mga tanim, ibang methods sa pagpadami ng mga prutas. Bibili sila sa ibang bansa yung rootstock, yung sayon, dadalhin dito, tapos idudugtong ito sa rootstock tulad ng mangga. Meron silang mangga na tinatawag na katimun, at yung isa, nakalimutan kong isa. Meron silang kakao, meron silang, basta marami silang mga tanim noon. Kaya at certified sila sa Department of Agriculture. Nung tinala ko na sa amin, ito na, nakikita niyo sa video, meron akong mga buhay na mga itinanim ko tong mga limonsito, mga kalamansi, limonsito sa Bisaya. So dito sila, hindi sila na
fully natamaan ng sunlight kasi nandyan sila sa gitna ng mga kasama plant. So itong mangga nakikita nyo ngayon ay tinatawag itong katimon. Ito ay napakatamis na mangga, parang gimaras. Makapal ang laman, saka maliit yung buto lang. Tapos ang kaganahan nito ay kaya niya sa init, kaya niya sa ulan, walang pili sa lupa, mabubuhay siya. At meron din ako isang mangga dito, nakakalimutan kung tawag doon. Ano na tawag doon, nakalimutan ko. Adulahaw. Yun. So, Ito, mangga, may mga tanay mangga ko last dyan. September ata to. Ito lang yung isang katimon ko, yung nabili ko last year. Double rootstock siya, dalawa yung pinagdugdugan niya. Out na siya Mas maganda daw dalawang rootstock kaysa single. Dalawang rootstock kasi marami siyang masisip-sip na mga taba o mga nutrients ayun. sa lupa. Dalawa kasi puno. Dahil mas madali Dalawang siyang puno pero pinagdugtog, isa lang dinugtog. mas mabilis siyang Yun na double rootstock. Kabuti na ganito na nutrients niya. ay yung bisyo ko yung pagtatanim, hindi nagbibisyo ng mga Sabi sa kuwan, pinagbabawal. ang Kasi winter nito is 1 year. naisipan 1 year ko ata. medyo tumataas na ang ating Ah, 2 edad. years. Age Bigay natin, ng bunga na. tumatanda na. Okay na to pag retirement. Langka ko. Nahilig talaga ako magtanim. Hirap pas basukin. No? Meron lang Gusto ko langka talaga magtanim. Meron doon. Ngayon lang merong Nauna- kunting pera. nauna yung pag Kaya nakabili doon sa September. bilihan ng mga Ito lahat. Isang araw seedlings. dalawang araw. Ang kuan lang dito is na tailagay ko sa kuan. Ito, IBR na langka. Isang matamis na langka talaga. Grabe ang tamis ito at napaka-yelo ang kanyang kulay. Medyo dumadami yung dahon na niya. Ilalagyan ko ng brace kasi nung pagpanahon ng bagyong Tino, medyo malakas ang hangin doon. Para hindi umali, nalagyan ko ng poste para papigil sa hangin para di mabali. Ayun, dito siya sa gitna lang ng kasaba ang kamuting kahoy. I-harvest ko naman yung kamuting kahoy ngayong Marso or April. Ibinta ko kaya ma-open na to kasi kailangan talaga nilang open ang matamaan sila sa fully sunlight talaga. So okay naman siya, nabuhay siya. Sabi na 3 years na, mabumunga na daw to. Sana nga, kasi grafted itong uri ng seedlings. Alam naman siguro sa iba na kapag grafting siya ay short lang ang years na aantayin para siya ay mamunga. So meron ako isang magnolia ata to. Medyo hindi ko alam parang natamaan siya mga langgam. Yung ihi ng langgam yung nakasisira sa kanya pero buhay naman. Yung ito isa hindi ko alam yung pangalan ng mangga to. Aduluhaw o ano yun, nalimot ko dyan. Adula daw, ano iwag ko. Ayun, Dadagdagan po ko pa yung kuan dyan lang. mga prutas ko. Gusto ko talagang marami pang tanim. Sana dumami pa at mamunga ng marami.